Narinig niyang kinakatok na siya ni Allen sa bintana. Hindi niya masyadong naiintindihan ang sinisigaw nito pero alam niyang paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan niya para buksan ang mga pinto. Hindi naman niya ito pinapansin. Inangat na niya ang mukha at sinandal ang likod ng ulo sa headrest. Wala na siyang ibang naririnig kundi ang sunod-sunod na pagkatok ni Allen, at ang mabilis na tibok ng puso niya na parang nakikipagkarera. She glanced at him. Hindi siya nito nakikita dahil heavy-tinted ang mga bintana ng sasakyan niya. Pero si Allen, kitang-kita niya. Ang mukha nito. Ang buka ng bibig nito. Parang nababasa niya na nga ang mga sinasabi nito. Para na itong nagmamakaawa na pagbuksan. Napapikit na lang ulit siya ng madiin. Bakit, Allen? Nasasaktan siya. Nasasaktan siya kahit na alam niyang hindi na dapat dahil matagal ka na niyang kinalimutan. Akala niya okay na siya. Akala niya kaya na niya. Pero heto na naman siya nasasaktan na naman. She expected this. She knew this would happen. Buti na lang talaga hindi pa siya bumibigay ng tuluyan. Dahil kung sakali, hindi na niya talaga alam kung saan siya pupulutin. Huminga na muna siya ng malalim bago napagpasyahang buksan na ang mga pinto. Alam niyang kahit na papaano, kahit na wala siyang gana, kailangan nilang mag-usap na dalawa. Kailangan na niya talagang itigil to, para wala nang masasaktan. She closed her eyes once more, at ang sumunod na lamang niyang narinig ay ang pagpasok ni Allen sa kabilang pinto. Napamulat na siya ng mga mata nang yakapin na naman siya nito ng mahigpit. Sobrang higpit na hindi na siya makahinga. Van, I'm really sorry for acting that way. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Mali ako. Huwag ka nang magalit. Halos pagmamakaawa na ni Allen habang nakasiksik sa leeg niya. Gusto na niyang maiyak. Gusto na niya itong yakapin pabalik. Pero hanggat kaya niya, pipigilan niya. This is it, she's done here. Tama na kasi, Allen. She tried to push him away kahit na wala siyang lakas. Pero hindi ito pumayag. Huwag mo kong palayuan. Kalimutan mo yung kanina. Sumama lang talaga loob ko kaya ako nagawa yon. I'm sorry. Hindi pa rin siya sumagot. Pinilit niya pa rin kumawala mula sa yakap ni Allen, at nagtagumpay naman siya. Sumandal na ulit siya pagkatapos, tahimik pa rin. Wala siyang ganang makipag-usap, o kahit sumagot man lang ng tipid. Van, talk to me. Desperado na ito. Humarap na siya rito. Pumik siya ng ngiti. I said it's okay. Huwag kang magpaliwanag sa akin. Hindi mo trabaho yon. The look on your face tells me otherwise. It's not okay. Galit ka. Sagot naman ni Allen habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Binaling na ulit niya ang mukha sa ibang direksyon. Hindi na yata niya kayang makipagtinginan. Para siyang nilalamon ng seryosong titig ni Allen. Bakit naman ako magagalit? That's your life. Do whatever you want. Be with whoever you want. Say whatever you like. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin lahat. Aniya sa boses na halatang pinakasual lang. D4 million. Paano niya nagawang sabihin ang mga yon? Para siyang sinaksak sa bawat kasinungalingang lumabas sa bibig niya. Napansin niyang napayuko si Allen. Hindi naman siya nakaharap dito, pero tagos na tagos pa rin sa balat niya ang lungkot sa presensya nito. Nanginginig pa ang mga kamay nito na para bang may gusto itong gawin, pero pilit na nagpipigil. Bakit, Vanessa? You're obvious. Bakit ba ayaw mo pa ring aminin sa akin? Aminin na ano? Tanong niya rin pabalik kahit na alam niya naman kung anong ibig nitong sabihin. That you're jealous. Na nasasaktan ka. Mabilis na sagot nito. Gusto niyang matawa sa narinig. Tiningnan niya ulit ito ng maayos. Nagangat din naman ang tingin sa kanya si Allen. Wala akong dapat aminin. Hindi ako nasasaktan, walang gana niyang sabi. Sinungaling ka. No, I'm not. By the way, may libreng oras na ako. Maaasikaso ko na ang annulment natin. Sinadya niya talagang dalhin doon ang usapan. Napabuntong hininga naman si Allen. Parang nainas ito dahil pinaalala na naman niya ang tungkol sa bagay na yon. You won't push that anymore. Pagkatapos ng nangyari sa atin, hindi mo na yun kaya, sabi nito na para bang siguradong sigurado ito. Tinitigan niya itong nang matagal bago sumagot. Paano kung kaya ko? I'm not assuming. But your actions show you still love me, Vanessa. Hindi siya nagpakita ng kakaibang reaksyon. Pinilit niyang magmukhang casual kahit na ang totoo, tinamaan siya. Dahil alam niya sa sarili niyang totoo ang sinabi ni Allen. That she still loves him. Pero hanggang doon na lamang yun. Kung ang basehan mo ay ang nangyari sa atin sa Rio since 2 weeks ago. Wala yun. Kalimutan mo na. Nag-enjoy naman ako sa ginawa natin. Sige na, bumaba ka na. Nag-enjoy. Wow. Sarkastikong tumawa si Allen. Napailing-iling pa ito, halatang hindi nagustuhan ang lumabas sa bibig niya. Anong tingin mo sa nangyari sa atin, ha? One night stand. For Pete's sake, Vanessa, we didn't do that just to have fun. Tumaas na ang boses nito. I wanted you to feel me, my love for you. Pero mukha namang nabigo ako, dahil iniwan mo pa rin ako nung umagang yon. Bakit, Vanessa? Napakahirap ba para sa'yo na gisingin ako para magpaalam man lang? May bahid ng pagtatampo sa tono ng pananalita nito. Sa wakas, lumabas na rin ang ikinasasama ng loob nito. Pero yun nga lang ba talaga ang dahilan? Lumingon ito sa ibang direksyon marahil sa sobrang inis. His hand even balled into a fist. Parang gusto na nga nitong maghagis ng gamit sa loob ng sasakyan. I kept on calling you, sending you emails. But you never answered back, patuloy pa nito. Naghahanap ako sa'yo. Hindi mo man lang ako naisip. Tumingin din si Vanessa sa ibang direksyon. Kailangan ba? Malamig na sabi pa niya. Napansin niya namang binalik na ni Allen ang tingin nito sa kanya. Sinilip niya ito. Ang seryoso ng mukha nito. Nakakatakot.
Oo nga pala, hindi mo nga pala responsibilidad na sagutin ang mga tawag at emails ko, tampo nito. Pero gusto kong malaman mong hinanap kita, Vanessa. Halos baliktarin ko na ang bahay makita ka lang. Ilang beses ko ring tinawagan ang pinsan mo at ang assistant mo. Shout, I even followed you in Singapore. Na sana hindi ko na lang ginawa. What did you say? Kunot noong tanong ni Vanessa dahil hindi niya gaanong narinig ang huling sinabi ni Allen. Pabulong kasi. Ginagamit mo ba laban sa akin ang ginawa ko? Dagdag niya pa. Sa tingin ko hindi ko naman kailangang magpaalam sa'yo. You're not my mother. You're just my soon-to-be ex-husband, remember? Hindi ako nanunumbot, Van. Nagawa namang sumagot kaagad ni Allen, kahit nabakas sa mukha nito ang pagkalugmok dahil sa narinig. Saglit nitong hinilot ang gilid ng noo bago tumuloy sa pagsasalita. Fine. Sige na, hindi na kita kikwestiyonin tungkol sa bagay na yon. Kakalimutan ko na lang. You said you followed me in Singapore. Wala akong naaalalang sinabi kung sumunod ka. Pahabol na sabi naman ni Vanessa. I don't need orders. Ikaw na nga ang nagsabi, pwede kong gawin kahit na anong gusto kong gawin. Pananabla naman nito sa kanya. Well, I didn't see you there. Hindi mo naman ako pinuntahan sa hotel. Napayuko si Allen. Natagalan bago ito nakasagot. Vanessa. Bulong nito, tapos huminga ng malalim bago nagsalita ulit. I did follow you. Pero umuwi rin ako kaagad. I can't bear to see you and that Frivitsking chemist together. Tiningnan na ulit siya nito. Mata sa mata. Nagseselos ako. Selos na selos ako, Vanessa. Ni hindi mo man lang namalayang naka-check-in ako sa tapat mismo ng kwarto mo. Kitang-kita ko pa kung paano mo pinapapasok ang Gavin na yon sa unit mo. Bakit? Ano bang ginagawa niyong dalawa ng alas 11 ng gabi? Napanganga si Vanessa, tila hindi makapaniwala sa isiniwalat sa kanya. What? Pipinag-isipan mo ng masama yon. Yutol-yutol na tanong pa niya. Napapikit naman ng madiin si Allen. Para bang kinakalma nito ang sarili para hindi makapagsalita ng masakit. Ano bang gusto mong isipin ko? He likes you. At sinabi mo sa akin dati na hindi rin siya mahirap magustuhan. Walang ganang napabalik si Vanessa sa pagkakasandal sa upuan. Hinilot-hilot niya ang kanyang noo. She can't believe na nag-isip si Allen ng masama tungkol sa pagpapasok niya kay Gavin. Nagkikwentuhan lang naman sila. At hindi niya naman talaga napansin na katapat niya lang pala ng hotel room si Allen. She cleared her mind at nagpakawala ng buntong hininga. Wala kaming ginawang iba. Gusto ko lang ng kakwentuhan dahil hindi ako makatulog kaya pinapapasok ko siya, mahinahon na paliwanag niya. Natigilan naman si Allen. Napaisip ito, at maya-maya lang ay bahagya na itong lumapit sa kanya at inipit ang ilang hibla ng buhok niya sa likod ng tenga niya. I'm sorry. I just got paranoid. Alam ko namang hindi mo na magagawa yun ngayon. Ayoko lang kasing may iba kang nakakasama sa isang kwarto. Kalmadong anito. Iniwas naman ni Vanessa ang mukha niya. I'm not under your property, Allen. Bumaba ka na. Lubayan mo na ako. Just go with that Cindy. Mas nararapat siya para sa'yo. Napailing-iling si Allen. He even scared. Wag mo kasi akong ipamigay. I don't want her. Ginamit ko lang naman talaga siya. I will get rid of her if that's what you want. Hindi na kailangan, walang ganang sagot ni Vanessa. Vanessa naman. Wag ka namang ganyan. I'm saying sorry now. Nagselos lang kasi talaga ako kaya. Okay, putol niya sa dapat sanay sasabihin ni Allen. Hindi mo naman ako kailangang piliting maniwala. Naniniwala ako sa'yo. Sumama lang loob mo. Okay. Nagselos ka. Okay. Ayaw mo kay Cindy. Fine. Naiintindihan ko naman eh. Napayuko ulit si Allen. Ilang sandali lang ay inabot na nito ang kamay niya at madiin iyong hinalikan. Uminit na naman ang sulok ng mga mata niya dahil sa ginawa ng asawa. Hindi na yata niya kayang pigilan pa. Acting like she doesn't care hurts so much. Stop it, Van, pabulong na wika ni Allen. You're acting cold again. And it hurts me. I want to explain because I want to be honest. I want to tell you everything. Wag mo akong kausapin ng ganito. Binawi niya ang kamay niya. Okay. I get you. You may leave now, Allen. May pupuntahan pa kasi ako. Pero hindi talaga nagpatinag si Allen. Inabot ulit nito ang kamay niya. And this time, hinaplos na iyon sa pisngi nito na parang batang naglalambing. Saglit namang napapikit ng madiin si Vanessa. Van, I know you're hurt. It shows. I'm sorry. Panghingi ulit ng tawad ni Allen sa kanya. Kailan kaya ito titigil sa kakasorry? Yumuko siya. Hindi nga ako galit. Wala akong pakialam sa kung anong gusto mong gawin. Bumaba ka na parang awa mo na. Malungkot na utos niya. Hindi ako bababa hanggat hindi tayo maayos. We won't be okay anymore. Let's face it, Allen. Of course, we will be. Don't say that, Anito. Alam kong mahal mo pa rin ako. I felt it when we were making love that night. Aminin mo lang sa akin, Vanessa, at aangkinin kita ulit. Binawi na ulit niya ang kamay at muling sumandal sa upuan. Sumasakit na ang ulo niya. Pati ang dibdib niya, hindi pa rin nawawala ang kirot. She took a series of deep breath. Natagalan bago siya nakapagsalita ulit. Inisip niya pa kasing mabuti ang mga sasabihin niya. She wants to be honest. Gusto niyang ipaintindi kay Allen kung ano talagang gusto niya. Allen, I'm sorry. But you have to stop this right now. Tama na, tigilan mo na. Wala kang mapapala sa akin. Kahit anong gawin natin, hindi na maaalis ang takot dito, kinapa niya ang dibdib niya. At dito, turo niya sa isip niya. Naluluha niyang tiningnan si Allen.
Hindi ko na talaga kayang masaktan ulit. Mahirap kasi, Allen, Hindi mo yun maiintindihan dahil hindi mo nakita ang mga pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung anong mga ginawa ko sa London para lang makalimutan ka at ang lahat ng mga nangyari sa atin. Sorry, pero hindi ko na kayang magmahal ulit ng buong buo. Para namang nabagsakan ng langit si Allen. Bakas na ang pagkatamlay sa mukha nito. Van, hindi ko naman maipapangako sa'yo na hindi ka na masasaktan ulit, malungkot na anito. Kung walang magagawa ang sorry ko. Pero sana tanggapin mo. Napansin na niya ang pagtaas-baba ng mga balikat ni Vanessa. Wala na, umiiyak na naman ito. He caressed her hair para patahanan ito, pero parang mas lalo niya pa yata itong napaiyak. Rinig na niya ang mahihina nitong paghikbi. Jesus! Pakiramdam niya pati siya nasapak sa mukha. Gusto niya itong yakapin. Gusto niya itong patahanan sa mga bisig niya. He wants to make her feel protected. Pero sobrang layo na ng loob nito sa kanya. Stop crying, please. I don't want to see you like this, pakiusap niya, patuloy pa rin sa paghagod sa likuran ni Vanessa. Napatigil na lang siya nang gumalaw na ito. Umangat ito at muling sumandal sa swivel chair na kapikit ang mga mata. Tumambad sa kanya ang basang-basa nitong mga pisngi. Lumapit siya para pahidan ang mga iyon, pero umilag si Vanessa. Pinilig nito ang mukha sa ibang direksyon. Halatang ayaw siya nitong tingnan. Napayuko na lamang siya. Ano pa bang pwede niyang gawin? Vanessa, magsalita ka naman. Talk to me. Hinihintay niya itong sumagot. Pero wala talaga siyang ibang narinig kundi ang sunod-sunod lamang nitong paghikbi ng tahimik. Nakatingin ito sa malayo na para bang lumilipad na ang isip nito. He grabbed her hand. He intertwined his fingers with hers. Hinigpitan niya ng kaunti ang pagkakahawak para masigurong hindi nito babawiin ang kamay. I know this is not the right time to talk about this but. Napatigil siya. Huminga muna siya ng malalim bago nagpatuloy. Bahala na kung magmukhang tanga. About the annulment. Nakikiusap na ko sa'yo. Iurong mo ang petition. Hindi ko kayang makipaghiwalay sa'yo, Van. Alam mo yan. Nanginginig pa ang kamay niya habang sinasabi yon. Kinakabahan siya. Paano kung hindi ito pumayag? Ngayon pa na may nagawa na naman siyang kasalanan at napaiyak na naman niya ito. Hindi pa rin nagsasalita si Vanessa. Diniinan niya na ang pagkakahawak sa kamay nito para makuha ang atensyon nito. Sa wakas naman ay tumingin na rin ang asawa sa kanya. Pero parang bigla siyang nagsisi na pinilit niya pang paharapin ito sa kanya. Nakita niya lang tuloy ang magang-maga nitong mga mata. D4 million. Umiwas siya ng tingin. Awang-awa na talaga siya. Parang hindi na nga ito makamulat ng maayos. Hindi ka ba talaga titigil? Walang ganang tanong nito sa kanya. Napansin niya pang may tumulo na namang luha mula sa mata nito. He bowed his head. Napakahirap naman sagutin ang tanong na yon, dahil ang totoo, wala siyang balak tumigil. Hanggat kaya niya pa, hindi siya titigil hanggang sa bumalik sa kanya si Vanessa. He's dying for her. Binawi na nito ang kamay nito mula sa pagkakahawak niya. Hinayaan niya na lang. Total, nanghihina na rin kasi siya. At ayaw niyang maramdaman nito ang panginginig ng mga kamay niya. Baka mas lalo lamang itong matakot. Paimpal niya itong sinilip. Malungkot lamang itong nakatingin sa kanya, patuloy pa rin sa pagluha ng walang tunog. Ano pa ba, Allen? Anong klaseng sakit pa ba ang kaya mong ibigay sa akin? Wala ka talagang awa. Pati pinsan ko at sila Gavin na damay na. Tama na. Sobra-sobra na. Pakawalan mo na lang ako. Bumigat ang dibdib niya. Parang may malaking batong nakadagan doon. Ang sakit lang na parang nagmamakaawa na si Vanessa na bumitiw na siya. Kung kaya niya lang naman talaga matagal na niyang ginawa. Sinubukan niya itong yakapin dahil napaiyak na naman ito, pero umiwas ito. Sumubsob ito sa mesa at doon binuhos ang pag-iyak. Natarante na siya. Sumandal siya sa upuan at hinilamos ang mga palad sa kanyang mukha, pagkatapos ay inis na sinukli ang buhok. Balot na ng kuryente ang mga kamay niya. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng sakit. Paano kung tuluyan na rin siyang bumigay? Sino nang lalaban para sa kanila? Kinalma niya ang sarili. Ilang beses siyang nagpakawala ng malalalim na hininga para maging maayos ang pag-iisip niya. Nang maramdamang kayanan niya, at bahagya na ring humihina ang pag-iyak ni Vanessa, ay lumapit siya rito. Hinawakan niya ang braso nito, at ipinatong ang baba sa balikat nito. Pumikit siya. Van. Pero hindi niya natuloy ang dapat na sasabihin dahil bigla na itong bumangon mula sa pagkakasubsob sa mesa. Napatuwid na rin siya ng pagkakaupo. Tama na sabi. Tantanan mo na ako, pwede ba? Anito. Hindi siya sumagot kaagad. Umiling-iling lang siya. Magsasalita na sana ulit siya nang biglang magring ang cellphone ni Vanessa na kasalukuyang nakapatong sa mesa. Inabot iyon ni Vanny, tiningnan kung sino ang tumatawag, at mabilis na sinagot. Sa isip niya, sino naman kaya ang tumatawag at tarantang-taranta ito na sagutin iyon? Hello, Gavin. Nagkayam siya ng kamao. Si Gavin pa rin pala. Nasaan ka? Dagdag pa ni Vanessa. Si Sage, kumusta? Pupuntahan kita. Nabigla siya nang tumayo na ito mula sa swivel chair. So ano, aalis na lang ito ng ganon-ganon na lang. Pupuntahan naman nito si Gavin. And how about him? Tumayo na rin siya at sinundan ito. Hinawakan niya ito sa siko para pigilan. Van, wag mo siyang puntahan. Nandito ako, oh. Hinarap naman siya nito, namumugto pa rin ang mga mata. Kailangan nila ako doon. Pero kailangan din kita dito. Napayuko na lamang ito. See, come on, Allen. Kailangan ko pa bang lumuhad? Just let me go. Ano pa bang gusto mo? Tumigil ka na. Na-file ko na ang petition. Wala ka nang magagawa.
Matagal bago siya nakasagot. Nanuot sa kanya ang mga binitawang salita ni Vanessa. Kung pwede lang ay ayaw na sana niyang ipaalam dito ang tungkol sa isa niya pang pinuproblema dahil kaya niya namang gawan iyon ng paraan. Pero wala na siyang choice. He's losing hope and time. Kailangan na niya itong sabihin. Umaasa siyang baka mapagbago noon ang isip ni Vanessa at hindi na nito ituloy ang annulment. Humugat siya ng lakas ng loob. Vanessa, baka hindi mo na ulit ako makita, umpisa niya. Tumingin ito sa kanya. I might be gone. For a year or two, I don't know, patuloy niya. Babalik ako sa Barcelona. Your father wants me to lead the new project. I might be based in Spain soon, Van. Matagal tayong hindi magkikita. Pinilig niya ang ulo sa ibang direksyon para patagang pahirin ang pagitan ng kanyang mga mata. Ayaw niyang malayo sa asawa. And now he feels like he will break down soon. Pero ang mas masakit doon ay hindi man lang talaga nagsalita si Vanessa. Parang baliwala lang dito kung aalis siya. Van, pwedeng-pwede ko namang hindihan yun. Sabihin mo lang. Kung gusto mong dito lang ako, sabi niya. Desperado na kong desperado. Ibibigay na niya lahat. Lahat-lahat. Tatanggapin niya lahat ng sakit, kahit na nilalamon na noon ang buong sistema niya. Binalik na niya ang tingin kay Vanessa. He saw her looking at him with so much gloomness in her eyes. Wag mong hindihan. Take it. Para makalayo ka na sa akin. Para makalimutan mo na ako. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Yun ba talaga ang gusto nitong mangyari? Hindi man lang talaga siya nito pinigilan. Sa buong buhay niya, kahit kailan hindi siya nagmakaawa ng sobra para lang makuha ang gusto niya. Kahit kailan hindi siya humingi ng tulong sa iba. Hindi siya magaling sa panunuyo. Hindi siya marunong magtiis. Pero para kay Vanessa, hell he will do everything. Kahit na magmukha na siyang tanga. Kahit na sinasabi na ng utak niyang tama na, awat na. He won't let go of her. Never. Without saying a word, he swallowed all his pride at lumuhad sa harapan ni Vanessa. And no, Allen. Stop it. Don't do this to yourself. Pidgel naman ito at sinubukan siyang patayuin. Pero hindi siya nakinig. Nakatulala lamang siya sa sahig. Van, huli na to. I'm begging you. Please, withdraw the petition. Halos tawagin na niya lahat ng santong kakilala niya makuha lamang ang sagot na gusto niya. Hindi siya kumukurap, hindi na nga rin yata siya humihinga. Kabadong-kabado siya sa maaaring isagot ni Vanessa. All he needs is that one answer from her. Yun lang, at itutuloy niya ang laban para sa kanila. Hihindihan niya ang project sa Barcelona makasama lang si Vanessa. Kumakapit siya sa kaunting pag-asang mayroon siya ngayon. Pero nang humakbang si Vanessa paatras, parang yung katiting na pag-asang yun ay nawala na rin. He looked up at her. Basa na ang sulok ng mga mata niya. Hindi na rin niya alam kung ano nang hitsura ng mukha niya. Malungkot niyang tinitigan ang asawa. Please, say yes. Please, say yes. Please. No, Allen. I'm really sorry, but I won't withdraw the petition. Para na rin siyang naparalisa sa narinig. Namanhid ang katawan niya nagumpisa mula sa mga tuhod, paangat sa mukha niya. He could even hear his heart break every minute. Tinalikuran na siya ni Vanessa at tuluyan ng lumabas sa opisina. And he was left alone devastated and deeply wounded, like he was shot straight in the heart. Miss Vanessa. O okay ka pa ba dyan? Pangilang tawag na iyon ni Claire habang sunod-sunod na kinakatok ang pinto ng CR sa opisina, pero binaliwala lamang ulit yun ni Vanessa. Nawalan na yata siya ng pangdinag. Hinang-hina na lamang siyang napatungkod sa lababo, yumuko, at madiing pumikit hanggang sa maramdaman niyang may tumulo na lang na luha mula sa mga mata niya. Shout! Bakit ba ngayon pa ito nangyari? For the third time, muli niyang tiningnan ang home pregnancy test na hawak-hawak niya. Gusto niyang ipasok sa isip niya na namamalik mata lamang siya, pero hindi, malinaw na malinaw ang resulta, She's pregnant. At walang duda kung sino ang ama. Tumangala siya sa kisame para subukang pigilan ang pagtulo ng mga luha niya, subalit hindi yun nakatulong. Naiiyak pa rin siya. Bakit kailangan pang mangyari to? Sinusubok ba talaga ng panahon kung hanggang saan ang kakayanin niya? Inis niyang pinahid ang basa niyang mga pisngi. Hindi to pwedeng mangyari. Why now? Hindi siya pwedeng mabuntis. Ngayon pa na nakahain na ang petisyon niya para sa annulment. Ngayon pa na malapit na ang pre-trial nila sa korte. Di 4 million. Maghihiwalay na nga lang sila, hinahabol pa rin siya ng problema. Problema. Napaupo siya sa nakasaradong toilet bowl. She covered her face with her hands. Malakas na talaga ang kutob niyang buntis siya. Ayaw niya lang aminin. Napansin niya kasing ang tagal na niyang hindi dinadatnan. Ang akala niya nga delayed lang siya dahil stressed siya sa trabaho at sa kakaiisip sa annulment. Anabangan niya ang dalaw niya, naghintay siya ng ilan pang mga linggo, pero wala pa rin. Nagumpisa na siyang ma-paranoid. Lalo na nung mapansin niyang parang nagiging emotional siya, at napapadalas ang pagkahilo niya. Isang beses pa ay nagsuka siya. Pero hindi niya sigurado kung dahil ba iyon sa pagdadalang tao niya, o dahil kumain siya ng maasim noong araw na iyon. Ngayon lamang nga siya nagkaroon ng lakas ng loob na bumili ng pregnancy test kit para makasigurado. At eto na nga. Hindi nga siya nagkamali. She's now bearing the child of Allen ang lalaking pilit niyang inaalis sa buhay niya. Daladala niya ang laman at dugo nito. Di 4 million, nagulo na naman ang mundo niya. Inis niyang sinuklay ang buhok niya at muling pinahid ang kakatulo lang na luha galing sa mata niya. Pinapahirapan talaga siya. Bakit ba ayaw siyang lubayan ng problema? Tiningnan niya pa ulit yung pregnancy test. Wala. Positive talaga.
Napatahan na lamang siya nang tuluyan ng kumatok na ulit si Claire sa pinto. Miss Vanessa. Kay kumusta ka na dyan? Buksan mo nga to. Mabilis niyang pinahid ang mga luha. Tumayo na siya at saka pinagbuksan ng pinto ang assistant. Nakayuko niya itong hinarap. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Oo nga't malapit sila sa isa't isa, pero siya pa rin ang boss nito. May kailangan ka pa ba? Tubig. Sumunod na tanong ni Claire. Hindi siya humaharap. Pero malamang naman kahit na itago niya ang mukha niya, napansin pa rin ito na galing siya sa iyak. Umiling-iling na lamang siya at lumabas na ng banyo, hawak pa rin ang pregnancy test kit. Walang gana siyang umupo sa sofa. Humila naman ng swivel chair si Claire at umupo katapat niya. Anong resulta? Nag-aalalang tanong nito. Huminga siya ng malalim, at saka inabot kay Claire ang pregnancy test. Alam nito ang tungkol sa nararamdaman niya nitong mga nakaraang linggo yung madalas niyang pagkahilo at pagsusuka. Si Claire nga ang kasama niya sa pagbili ng kit sa Botica kanina. Hindi siya nagdalawang isip na sabihin dito dahil babae rin naman ito. At isa pa, maaga itong nabuntis kaya alam niyang maiintindihan nito ang kalagayan niya. Tinanggap ni Claire ang kit at saglit na tiningnan ang resulta. What will I do now? Humihikbing tanong niya. Magulong-magulo na ang utak niya. Desidido na kasi siya sa mga dapat gawin, Tapos dumating to. Ano nang gagawin niya ngayon? Ipapalaglag niya ang bata. Hell no. Alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng anak. She experienced it the hard way. Bubuhayin niya. Paano? Mag-isa lang siya. Kahit kailan hindi niya nakita ang sarili niyang maging single parent. She always dreamed of having a complete family of her own. Hinaplos ni Claire ang buhok niya, at saka ibinalik ang pregnancy test. Inilapag niya iyon sa kandanggan niya. Huwag kang umiyak, payo nito. Hindi maganda ang may dudulot niyan sa bata. Mag-relax ka muna. Tinamaan naman siya sa sinabi nito. Agad niyang pinahid ang mga luha niya at pinatahan ang sarili. Hindi niya idadamay ang dinadala niya sa problema nilang mag-asawa. Tama na ang nawalan siya noon dahil sa kapabayaan nila. Sumandal siya sa sofa at sa ganoong posisyon niya kinalma ang sarili. Sasabihin mo ba sa kanya? Tiningnan niya si Claire nang magtanong ulit ito. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Sagot niya. Well, I think you have to tell him. After all, he's the father. May karapatan siya. Napaiwas siya ng tingin. Alam niya naman yun Alam niyang karapatan ni Allen malaman ang tungkol sa dinadala niya. Pero paano ang annulment? Nakapagsampa na siya ng petisyon. Ilang buwan pa at malapit na silang maghiwalay. Kaso dahil buntis siya, hindi na niya alam kung tama pa bang ituloy niya ang kaso. Ilang linggo nang hindi nagpaparamdam si Allen. Wala na siyang balita rito. Hindi pa rin kasi sila nagkakaayos ni Leila kaya wala siyang mapagtanungan. Si Claire naman, wala ring alam dahil hindi na rin daw nagte-text si Allen sa kanya. Hindi naman na nakakagulat kung mawawalang parang bula na lamang si Allen. After what happened in Rio Sense, ano pa bang inaasahan niya? Gusto mo bang tawagan ko siya? Nakuha ang atensyon niya ng tanong ni Claire. Napaayos siya bigla ng upo. No. Wag mong gagawin yan. Tumanggaw-tango naman si Claire. Oh okay. I'm sorry. Hindi ko naman gustong makialam. I'm just trying to help. Muli siyang sumandal sa sofa. Hinilat niya ang gilid ng noo niya. Parang nahihilo na naman siya. So hindi mo nga sasabihin sa kanya. Itatago mo yan. Tanong ulit ni Claire. Matagal bago siya nakasagot. Napaisip rin kasi siya. Hindi ko naman matatago to habang buhay, sagot niya sabay lingon sa kausap. Pero, kasi, natatakot ako. Sa mga pwedeng mangyari. At saka, paano yung annulment? Napayuko si Claire. Bumantong hininga ito bago nagsalita. Hindi ko kasi alam ang history ninyong mag-asawa. At wala naman akong karapatang itanong kung anong nangyari at nakikipaghiwalay ka. Sa tingin ko lang, may malaking kasalanan sa iyo si Sir Allen kaya ganito. Pero kung dahil nga doon, wag ka sanang magagalit sa akin, but I guess somehow, he deserves your forgiveness. Hindi ako sigurado kung gaano kabigat ang kasalanan niya, pero pansin ko namang nage effort talaga siya para makuha ka ulit, I'm sure nahihirapan din siya at nasasaktan. Tumingin siya sa ibang direksyon. Parang tumatagos sa balat niya ang mga sinasabi ni Claire. Tinatamaan siya. Hindi ko naman talaga gustong makasakit, depensa niya. Ginawa ko naman lahat ng makakaya ko para ipaliwanag at ipaintindi sa kanya na tama na. Naayaw ko na. Pero ang tatag niya talaga, siguro dahil ayaw ka talaga niyang mawala. Natahimik siya. Ang totoo, na-appreciate niya naman talaga lahat ng mga pinapakita at ginagawa ni Allen. Pero sadyang natatakot siya, Duwag na kung duwag pero hindi na talaga niya kaya pang magmahal at masaktan ulit. Kung alam niya lang na aabot sa ganito, sana pala dati pa lang ay inasikaso na niya ang annulment. Ang mali niya pa ay in-entertain niya rin kasi si Allen. Binigyan niya pa ito ng kaunting pag-asa. Para sa kanya, hindi naman talaga niya ito pinaasa ng ganun lang, Somehow, sa sarili niya, nagkaroon din siya ng pag-asang baka nga maayos pa. Kaso noong nasaktan ulit siya dahil sa inasal ni Allen. Bumalik lahat ng takot niya. Naalala niyang, hindi niya pala talaga kaya nga siya nakikipaghiwalay. Naalala niya tuloy noong lumuhad si Allen sa harapan niya. She swears hindi niya ito kayang tingnan nung mga oras na yon. Bakit pa nito kailangang lumuhad? Nakiusap naman siya rito na tumigil na, Ano bang hindi nito maintindihan? Nasaktan din siya dahil kailangan pang gawin yun ni Allen. Pinapatayo niya naman ito, pero ayaw. She doesn't want to get his hopes up again. Tanggap na niyang hindi naman talaga sila para sa isa't isa. Umpisa pa lang, sirang pero hindi niya alam kung saan siya huhugot ng tapang gayong puro takot at pangamba ang laman ng puso niya.
Siguro nga para sa kanya, hindi sapat ang 4 na taon para tuluyan niyang makalimutan lahat ng sakit. Vanessa, pagkuha atensyon niya. Tiningnan niya naman ito. Alam mo ba? Binigay niya pa talaga ang number niya sa akin para raw may magbabalita sa kanya kung ano nang ba mo, patuloy nito. Madalas siyang tumatawag, tinatanong kung nasa shop ka na raw ba, kung kumain ka na, kung nakauwi ka na, o kung marami kang ginagawa. Minsan nga tinatanong niya pa kung dinadalaw ka ba ni Sir Gavin dito. Basta lahat tungkol sa'yo. Sorry ha, kung nilihim ko sa'yo ang tungkol, sabi niya kasi sa akin wag ko raw sasabihin kasi baka magalit ka. Vanessa, hindi ako ikaw. Pero sa tingin ko, he's doing everything he can. Ako, hindi ako nakaranas ng sobrang pagmamahal dahil iniwan ako ng tatay ng anak ko. Kaya yung efforts ni Sir Allen. Ramdam ko yun, kahit na hindi yun para sa akin. Wala naman akong kinakampihan sa inyo. Ang gusto ko lang, maging maayos kayo. Para naman kayong walang pinagsamahan. Vanessa, yung totoo. Ano ba talagang nararamdaman mo? Mahal mo pa siya. Napayuko siya. Naramdaman niya na lang na may tumulo na namang luha sa mga mata niya. Nakaka-GAG o isipin, pero yun ang totoo niya ang sili bago tumanggaw-tango. Mahal ko naman siya Dali Lahat kailangan mong paghirapan. Ano, natatakot ka? Tumanggo ulit siya, pagka talaga napigilan pa ang paghikbi. Hinaplos-haplos naman siya ni Claire sa balikat para patahanan siya. No one could ever understand what she experienced, nag-iwan yun ng matinding takot sa puso niya. It was too much. Noong nabigay na nito ang pagpapatawad na hinihingi niya, akala niya magiging masaya na minsan ay bumabalik sa kanya ang mga sampal at murang natanggap man kinakalimutan, pero kusang bumabalik. Kaya kung hindi niya magawang patawarin si Allen, kung takot siya at duwag, was it her fault? Babae lang siya. Di lahat ng babae ay kayang magbigay ng isa pang pagkakataon. Sunod-sunod niyang pinahid ang mga luha niya. Nakakahiya, she's breaking down in front of his assistant. Patuloy pa rin naman si Claire sa pagpapatahan sa kanya. Alam mo, hanggat natatakot ka, hindi ka magiging masaya, sabi pa nito. Sa tingin ko naman, kung ano man yung kasalanan niya, hindi na niya ulit-uulitin yun. Hindi ka naman siguro niya susuyuan kung hindi ka niya kayang pasayahin, di ba? Mahal mo pa rin naman pala siya Mahal ka rin niya. Bakit niyo pinapahirapan mga sarili niyo? Sumangot siya sabay punad sa ilong niya. Oo nga naman, bakit nga ba niya pinapahirapan ang mga sarili nila? She's making things complicated, kahit na kung tutusin, kayang-kaya naman nila iyong ayusin. Vanessa, I suggest you take the risks, dagdag ni Claire. Maging matapang ka. Yung pagsuko kasi, madali lang yan. Lahat ng tao, pag di na kaya, dyan na bumabagsak, sa pagsuko. Pero di ba mas masarap sa pakiramdam yung halos lahat na ng tao inaasahan na susuko ka na, pero ikaw lumaban pa rin. Natahimik siya. Kung hindi kayo nag-workout, then rest. Move on. Tapos laban ulit. Hanggat kaya mo pa, payo pa nito. Hindi ko sinasabi ang mga to para guluhin ang isip mo ha. Ikaw pa rin naman kasi talaga ang masusunod dito. Ayoko lang kasi nasa bandang huli, pagsisihan mo ang desisyon mo. Wala namang ibang humadlang sa inyo Hindi katulad ng iba dyan, ang dami-daming conflicts. Sa inyo, kayo lang ang gumagawa ng harang sa pagitan nyo. Minsan kasi, Vanessa, hindi maganda yung palaging matapang. May aidurugtong pa sana si Claire pero natigilan sila nang may kumatok sa pinto ng opisina. Bumukas ito at dumungaw ang isa pang staff niya sa Rio Sense. Miss Vanessa, may bisita po kayo, bungad nito. Mabilis naman niyang pinunasan ang basa niyang mga pisngi at inayos ang kanyang sarili nang biglang pumasok si Cindy sa loob ng opisina niya. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Now what does she want? Tinapik siya ni Claire sa tuhod niya ito at nakitang nakangiti ito sa kanya. Malalagpasan mo rin yan, pabulong na anito at saka tumayo. Hinabol niya ito ng tingin hanggang sa makalabas ito ng opisina, kasama ang isa. Si Cindy na ang umalalay sa pagsara ng pinto. What do you want? Matigas na tanong niya rito nang silang dalawa na lamang ang nasa loob. Maglalakad na sana siya papunta sa mesa niya para doon pero saktong pagkatayo niya, ay nahulog naman sa sahig ang pregnancy test kit na nakapatong nga pala sa kondongan niya. Taranta niya iyong dinampot at palihim na itinago sa bulsa ng cardigan niya. Hindi siya tumitingin kay Cindy, pero sigurado siyang nakita nito kung ano yung nahulog. Tuluyan na lang siyang pumunta sa mesa niya na para bang walang nangyari. Umupo siya sa swivel chair. Nakita niya si Cindy na nakatitig sa lugar kung saan nahulong yung pregnancy test kit. Kinabahan siya, pero hindi niya pinahalata. Nakita kaya talaga nito. Patagaw niyang pinahid ang mga mata niya dahil baka basa pa, pagkatapos ay kinlaro niya ang lalamunan niya. Anong kailangan mo? Tanong niya ulit kay Cindy. Sa wakas naman ay nabaling na sa kanya ang atensyon nito. Lumapit ito sa kanya at tumayo sa tapat ng kanyang mesa. Yung nahulog, pregnancy test ba yon? Buntis ka ba? Tanong rin ito sa kanya.